Magandang umaga mga kabay. So meron po akong estimate dito. Model ito mga kabay, DWD014. Ito po yung 3.8 na 3.8 capacity na drill and DeWalt. Wala po itong hammer pero meron siyang variable, may reverse. So ito mga kabay, minsan daw gumagana, minsan daw hindi, tapos masiklab, tapos nabasa daw yata ng tubig. Bubuksan dapat nila. Kaso lang, meron silang isang tornilyo na hindi nila mabuksan na yan. Napudpud po kasi. Ayan. So, sasaksak natin. Dahil gumagana naman daw. Ayan. Ayun. So, putol yung wiring nito. Ayun o, wala na. Tapos pag hinila mo, ayun, meron na. So, bubuksan natin ito mga kabay. Tingnan natin yung loob. So, ayaw nga. Pudpud na yung dulo mga kabay. Kailangan nating imano-mano. So, bubuksan lang natin ito mga kabay. So, ayan mga kabay. Nabuksan ko na yung tornilyo. Yung sinabi lang ayaw nila mabuksan. Ayan, pudpud na po kasi yung dulo. So, bubuksan na po natin. So, ayan mga kabay. Nabasa nga ito dahil tingnan nyo po yung field coil. Kinalawang po, ibig sabihin nabasa siya. Pero, pinatuyo daw nila, gumana naman daw. Ang problema, ito naman yung wiring. So, titingnan natin yung carbon mga kabay. Ayan. So, yung carbon niya, kalahati pa. Ayan. Tapos, kung mapapansin nyo mga kabay, yung bearing niya, yun yung kinalawang na. Pero, wala siyang alog. Ayan. Hindi pa siya umaalog. Tapos maganda pa yung ikot. So, ibig sabihin, ito lang siguro yung nabasa. So, ang gagawin natin dyan mga kabay, lilinisin na lang natin, pati yung field coil. Ayan. Mapapansin nyo mga kabay, yung armature niya, wala naman siyang tama. Ayan. Yung bar niya, okay pa. Pero lang dito sa bearing, ayan, wala rin siyang alog, pero kalawang. So, lilinisin lang natin yan lahat mga kabay. Pati itong field coil niya. Ayan. So, lilinisin lang natin. At syempre, yung kanyang cord, aayusin din natin yan. Ayan. So, subukan natin kung maganda pa yung andar. Ayan. Puputulin na lang yan dito. Tapos, kabit natin ulit. Ayan. Kung maganda pa andar nyo mga kabay, kapag natapos natin malinis, hindi ko na po siya hindi ko papalitan yung kanyang cord. Yun pa rin ang gagamitin natin. Titinan lang natin. So, lilinisin ko muna mga kabay. So, ayan mga kabay. Nalinis ko na po yung field coil niya. Ayan. Wala na po yung kalawang. Pati bearing. Ayan. Malinis na po. Pati dito sa kanyang spindle. Ayan. So, titesting natin to mga kabay. So, tatanggalin na natin yung may putol na wire, cord niya. Ayan. Tapos, papalitan ko na rin pala yung kanyang cord protector. Ayan, para medyo maganda naman. Tapos, kabit na natin yung kanyang wire. Luwagan lang natin maigi. Dahil may naiwan pa. Naiwan pa yung ayun, yung naiwang wire mga kabay. Ayaw lumabas. Yan. So, hinihinang ko na pala yung dulo ng kanyang wire. Ayan. Para hindi siya buhaghag. Tsaka mas matibay siya mga kabay. Para pag inipit mo siya dito sa screw, hindi siya maputol kaagad mga kabay. Ayan. So, higpitan lang natin. Ayan. So, sa mga nagtatanong mga kabay kung saan yung pwesto na pinapasukan ko, dito lang po ako sa Powerman Hardware, 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. Ayan. So, hanapin nyo lang po yung Powerman Hardware. So, ikakabit na natin mga kabay. Ayan.
Tapos yan, ganyan. Oops, may nakalimutan. Ayun. Huwag niyong kalimutan yung parang singsing. Ayan, ring na makapal. Dito po yan sa dulo ng armature. So ayusin lang natin yung wiring mga kabay para hindi siya maipit. Ayan. Ayusin lang natin. So ayan mga kabay, naayos na natin yung wiring, nailagay na natin. So yung carbon na lang kulang. So lalagay na natin yung carbon. Ayan. Kabilaan po yan. So ayan, yun na po yung itsura niya. Tapos syempre lalagyan natin siya ng konting grasa. Ayan, konti lang mga kabay. Wag lang marami. Tapos sasara na natin. Tingnan natin kung maganda yung andar, hindi ba siya masiklab. So bago natin hipitan mga kabay, sasaksak muna natin. Ayan. Papaandarin natin na nakaganito. So higpitan na lang natin yung screw mga kabay. So okay na siya mga kabay. Ang pinakasira lang niya mga kabay, ito lang yung kanyang cord na putol, tapos yung kanyang cord protector. So maraming salamat mga kabay sa panonood, at palike and share na rin po. Bye bye.